Kumusta po ako? Si Dr. Jose de la Cruz at mahigit 3 dekada na po ng aking karera sa medisina ang inilaan ko sa pagtulong sa mga senior citizen na tulad ninyo upang magkaroon ng mas malusog at mas masiglang buhay. Maaaring nasabi na sa inyo na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagbagal, pagkawala ng sigla at pamamaalam sa intimasya. Pero narito po ako para sabihin sa inyo, mali sila. Maling-mali po. Bilang isang eksperto sa kalusugan ng kalalakihan na may higit 30 taong karanasan, natulungan ko na po ang libu-libong nakatatanda na mabawi ang kanilang sigla, mapabuti ang kanilang sirkulasyon at matuklasang muli ang pagiging malapit sa isa't isa pagkatapos ng edad 60. Ang natuklasan ko po sa aking paglilingkod sa iba't ibang panig ng bansa ay maaaring ikagulat ninyo. Bagamat iniisip ng karamihan na ang mga reseta o hormone therapy lamang ang mga paraan, ang katotohanan po ay may 4 na pang-araw-araw na prutas na maaaring susi sa natural na pagpapabalik ng inyong enerhiya at intimasya. Ang mga prutas na ito ay hindi lang masarap. Gumagana po ang mga ito upang palakasin ang daloy ng dugo, pataasin ang libido, at tumulong na ibalik ang pagiging malapit sa isa't isa na marahil ay inakala ninyong nawala na magpakailanman. At opo, maaari po itong gumana kahit na kayo ay nasa edad 70 na o higit pa. Sa ilang sandali lang po, ibubunyag ko kung ano-ano ang 4 na prutas na ito at kung paano ninyo magagamit ang mga ito upang makaramdam na mas buhay, konektado at kumpiyansa muli sa inyong katawan. Kaya samahan ninyo ako. Ang impormasyong ito ay maaaring tunay na magbago sa kung paano ninyo nararanasan ang buhay pagkatapos ng edad 60. Ngayon, dumako na po tayo sa puso nito, ang 4 na makapangyarihang prutas na makatutulong na ibalik ang inyong sirkulasyon at buhayin ang inyong intimasya pagkatapos ng edad 60. Ang mga ito po ay hindi mga mahiwagang tableta. Sila po ay mga tahimik na mandirigma ng kalikasan, mga prutas na gumagana kasama ang inyong katawan, hindi laban dito. At ang una po sa ating listahan ay maaaring nasa inyong refrigerator na. Una po lang, ubas, ang tagapagpanumbalik ng daloy. May panahon po sa aking sariling practice na naniniwala akong mga gamot lamang ang epektibong makapagpapanumbalik ng sirkulasyon sa aking mga tumatandang pasyente. Gayunpaman, habang mas pinakikinggan ko ang aking mga nakatatandang pasyente at pinag-aaralan ang mga tila lumalaban sa karaniwang proseso ng pagtanda, lalo kong natanto na may isang bagay na makapangyarihan na nagtatago sa simpleng paningin, ang pulang ubas. Hindi po ito isang kakaibang suplemento o isang high-tech na solusyon, kundi simple at natural na pulang ubas. Ang mga masiglang maliliit na prutas na ito ay maaaring mukhang hindi kapansin-pansin, ngunit nagtataglay po sila ng isa sa mga pinakamabisang sangkap para sa tumatandang sirkulasyon, ang resveratrol. Ang natural na antioxidant na ito ay gumagana ng malalim sa inyong mga daluyan ng dugo. Tinutulungan silang mag-relax at lumuwag. Ito po ay nagpapahintulot na mas maraming dugong mayaman sa oxygen ang makarating sa inyong mga kalamnan, puso, utak, at opo sa inyong mga pribadong bahagi. Ang nagpapaging espesyal sa pulang ubas ay ang kakayahan
nitong muling pag-alabin ang daloy ng dugo partikular sa mga lugar kung saan unang sinusubukang nakawin ito ng pagtanda, ang ibabang bahagi ng katawan. Habang tumatanda ang mga kalalakihan at kababaihan, hindi po karaniwan na makaranas ng panlalamig sa paa pagkawala ng pagtugon sa panahon ng intimasya o pagkapagod na mas mabilis maramdaman kaysa dati. Kapag ang dugo ay hindi makadaloy ng malaya, hindi rin makakagalaw ang enerhiya pagnanasa o koneksyon. Tinutulungan po ng pulang ubas na ibalik ang kalayaang iyon. Para sa mga nakatatandang lalaki, ang prutas na ito ay tahimik na nagpapabago ng buhay. Ang araw-araw na pagkonsumo ng pulang ubas ay nagpakita ng magagandang resulta sa pagpapabuti ng lakas at tagal ng ereksyon dahil pinapahusay ng resveratrol ang nitric oxide, isang pangunahing sangkap na kailangan upang mag-trigger at mapanatili ang malusog na ereksyon. Ngunit hindi tulad ng mga sintetikong gamot, ginagawa ito ng ubas ng natural dahan-dahan at karaniwang walang masamang epekto. Para sa mga kababaihan, tinutulungan ng pulang ubas na mapabuti ang vascular sensitivity at sirkulasyon sa rehiyon ng balakang na kadalasang humihina sa paglipas ng panahon. Nangangahulugan po iyon ng higit na ginhawa, higit na init, at mas mayamang emosyonal na karanasan sa panahon ng pagiging malapit. Ito po ay tungkol sa muling pagbuhay, hindi lamang sa tungkulin, kundi pati na rin sa pakiramdam. Ang tunay na kahanga-hanga po ay kung paanong ang isang bagay na kasing ordinaryo ng isang mangkok ng ubas ay maaaring maibalik ang pinaniniwalaan ng marami na permanenteng nawala na. Nagkaroon na po ako ng mga matatandang mag-asawa na bumalik sa akin makalipas ang ilang buwan, nagulat kung paanong ang isang maliit at simpleng ugali ay maaaring magbalik ng isang napakahalagang bahagi ng kanilang buhay. At sa bawat pagkakataon, napapangiti po ako dahil hindi ito himala. Ito po ay mahusay na agham lamang at mabubuting pagpili. At nagsisimula pa lang po tayo. Ang susunod na prutas sa listahang ito ay hindi lamang tagapagtanggol ng sirkulasyon. Ito rin po ay isang matapang na tagaprotekta ng inyong mga bato at isang tahimik na tagapag-alaga ng inyong intimong kapakanan. Handa na po ba kayong malaman? Kung ano ito, ituloy po natin. Ikalawa, cranberries, ang tagapagtanggol ng bato. Kung meron mang isang prutas na dati kong minamaliit, iyon po ay ang cranberry. Sa loob ng maraming taon, itinuring ko lamang ito bilang isang maasim pula at madaling makalimutang putahe tuwing Thanksgiving. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula ko itong tingnan sa ibang paraan. Nagsimula akong makinig ng mas mabuti sa aking mga nakatatandang pasyente, yaong mga nananatiling malakas, masigla at malalim ang koneksyon sa kanilang mga kapareha. Ang hindi kapansin-pansing prutas na ito ay patuloy na lumilitaw sa kanilang mga kwento. Kaya naman sinuri ko po ang mga pananaliksik at ang aking natuklasan ay nagpabago sa lahat ng aking inakala. Ang cranberries pala ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tagaprotekta ng mga bato at sistema ng ihi. Ito po ay dalawang bahagi na tahimik, ngunit makabuluhang humuhubog sa kakayahan ng isang senior na makaramdam ng kasiyahan, mapanatili ang enerhiya at mapreserba ang intimasya. Nakikita ninyo kapag bumababa ang paggana ng bato, maaaring maipon ang mga toksin, kadalasang bumabagal
ang sirkulasyon at maaaring gumapang ang pamamaga sa mga lugar na mas gugustuhin nating hindi pag-usapan. Maaari po itong mga hulugan ng mas mababang pagnanasa na bawasang sensitivity at para sa mga kalalakihan, direktang epekto sa lakas at tibay ng ereksyon. Ngunit pumapasok po ang cranberries bilang mga natural na tagapagtanggol. Mayaman po sila sa mga sangkap na tumutulong na mabawasan ang pamamaga, linisin ang daanan ng ihi at mapanatili ang kalusugan ng mga daluyan ng dugo, lalo na sa paligid ng rehiyon ng balakang. Hindi lang po iyan mabuti para maiwasan ang discomfort. Mahalaga po iyan para mapanatiling malaya ang daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. Sa mga kalalakihan, maaari po itong mga hulugan ng mas malakas at mas maaasahang ereksyon dahil sinusuportahan ng mas mahusay na paggana ng bato, ang malusog na presyon ng dugo at antas ng nitric oxide, dalawang susi sa sexual na pagganap. Para sa mga kababaihan, ang cranberries ay kadalasang nangangahulugan ng mas kaunting iritasyon, mas maraming ginhawa at mas malaking kumpiyansa sa mga sandali ng intimasya. Marahil ang pinakamahalaga, pinapayagan nito ang parehong kapareha na makaramdam ng ligtas at konektado nang walang pasanin ng tahimik at talamak na discomfort. Nagkaroon na po ako ng mga pasyente na tahimik na nagdurusa mula sa paulit-ulit na mga issue sa ihi panunuyo sa panahon ng intimasya o pagkawala ng sexual na pagnanasa na lubos na guminhawa ng matuklasan na ang isang bagay na kasing simple ng pagdaragdag ng cranberries sa kanilang dieta ay nagbigay sa kanila ng antas ng ginhawa na hindi nila inakalang posible. Kapag inalis ninyo ang sakit at presyon sa eksena, natural na nagiging mas madali ang koneksyon. At ang koneksyon na iyon ang tunay na nagpapayaman sa buhay pagkatapos ng edad 60. Kaya ito man ay isang dakok ng pinatuyong cranberries sa inyong salad o isang patak ng walang tamis na cranberry juice sa umaga, nararapat po ang prutas na ito sa inyong rutina, hindi lamang para sa inyong mga bato, kundi para sa inyong sirkulasyon, intimasya at kapayapaan ng isip. Ngunit, paano kung mayroong prutas na hindi lamang nagpoprotekta sa inyong kalooban, kundi talagang nagpapaalab ng apoy mula sa loob? Isang prutas na nagpapalakas ng enerhiya, sumusuporta sa testosterone at tumutulong sa inyong katawan na maramdaman na naaalala nito kung para saan ito ginawa. Iyan po mismo ang ating aalamin sa susunod. Ikatlo, papaya, ang pampasigla ng enerhiya. Mayroon pong kakaiba sa papaya na parang sikat ng araw. Marahil po ay ang kulay nitong gintong kahel o ang paraan ng pagkatunaw nito sa bibig tulad ng isang banayad na paalala ng mas mainit at mas simpleng mga araw. Ngunit sa likod ng matamis nitong lasa ay may nakatagong lakas na hindi napapansin ng karamihan sa mga taong lampas edad 60. Ang papaya po ay isa sa mga pinakamakapangyarihang prutas para sa muling pagpapaalab ng sigla ng kalalakihan at pagpapanumbalik ng daloy ng dugo sa buong katawan. Naaalala ko po, ang isang matandang Ginoo, si Mang Lito, isang retiradong punong guro ng paaralan, na lumapit sa akin na dismayado. Hindi siya makatulog ng maayos
napakakaunti ng kanyang enerhiya at ang intimasya nila ng kanyang asawa ay naging alaala na lamang kaysa isang katotohanan. Kumakain siya ng malinis, naglalakad araw-araw, at gayunpaman ay ramdam na ramdam niya ang pagkaubos ng lakas. Doon po namin ipinakilala ang papaya sa kanyang pang-araw-araw na rutina, isang tasa lamang sa umaga, marahil ay hinaluan ng kaunting Greek yogurt. Sa loob ng ilang linggo, bumalik siya sa aking opisina na may ngiti at kung tama ang pagkakaalala ko, higit pa sa ilang pamumula. Talagang may nagbago. Ang papaya po ay mayaman sa bitamina A, C at pati na rin sa mga mabisang enzyme tulad ng papain na tumutulong sa panunaw at nagbabawas ng pamamaga. Ngunit ang talagang nagpapatingkad sa papaya para sa mga nakatatanda ay ang epekto nito sa produksyon ng testosterone at sirkulasyon, lalo na sa mga kalalakihan. Tinutulungan nito ang katawan na natural na ayusin ang mga hormon habang pinapabuti ang pagiging flexible ng mga daluyan ng dugo at paghahatid ng oxygen. Iyan po ang uri ng panloob na suporta na humahantong sa mas matatag, mas napapanatiling ereksyon at panibagong pisikal na enerhiya. At hindi po diyan nagtatapos. Para sa mga kababaihan, tinutulungan ng papaya na balansehin ang estrogen at mapabuti ang sirkulasyon sa balakang na maaaring makabawas sa panunuyo at discomfort at mapahusay ang pagka-excite. Sinusuportahan din nito ang mga adrenal gland, ang mga tagapag-regulate ng stress ng inyong katawan upang ma-enjoy ninyo ang pagiging malapit ng walang tensyon o pagod na humihila sa inyo palayo. Ang pinakagusto ko po sa papaya ay kung gaano ito kadaling lapitan. Hindi po ito suplemento, hindi ito tableta. Ito po ay isang prutas na maaari ninyong kutsarahin namnamin sa umaga at maramdaman ang epekto mula sa loob palabas. Dahan-dahan nitong ibinabalik ang kumpiyansa at koneksyon nang walang anumang ingay, kundi tuloy-tuloy at natural na mga resulta. Kaya kung naghahanap po kayo ng sigla hindi lamang sa inyong katawan, kundi pati na rin sa inyong relasyon, ang papaya po ang inyong tahimik na kakampi. Hindi ito nangangako ng agaran at malaking pagbabago, ngunit madalas itong naghahatid ng isang bagay na higit na pangmatagalan sigla, init at pagnanais na muling kumonekta. At kung kailan iniisip ninyo na wala nang maiaalok pa ang prutas kaysa riyan, maghintay po kayo hanggang sa marinig ninyo ang tungkol sa isa na sumusuporta sa inyong puso at sa inyong mga hormone habang tinutulungan kayong matulog ng mas mahimbing, gumaan ang pakiramdam at magmahal ng mas malalim. Pag-usapan po natin ang mga seresa. Ika-4, seresa cherries. Ang pampasidhi ng intimasya. Mayroon pong bagay na lubos na nakakaginhawa sa isang mangkok ng seresa. Marahil po ay ang kulay nito yaong malalim, halos pilos na pula. O marahil ay kung paano nito kayo natural na pinapabagal. Hindi nyo lang kinakain ang seresa, nararanasan ninyo ito. At lumalabas po na ang gawa nito sa loob ng inyong katawan ay higit pang makabuluhan kaysa sa masarap nitong lasa. Ilang taon na po ang nakalilipas nagtrabaho ako kasama ang isang mag-asawa, sina Mang Nestor at Aling Flora, na nasa mga huling taon ng kanilang edad, tinta at mahigit 40 taon ng kasal. Mahal pa rin nila
nang malalim ang isa't isa, ngunit may nagbago. Inilarawan ni Mang Nestor ang pakiramdam na hindi konektado sa kanyang katawan, matamlay, dismayado at tahimik na nagluluksa sa pagnanasang dati napakadali. Ang kanyang asawa na kasing banayad at mapagpasensya ay namimiss ang intimasyang dati nilang pinagsasaluhan, ngunit ayaw niyang makaramdam ng presyon si Mang Nestor. Magkasama handa silang sumubok ng isang bagay na natural. Inirekomenda ko po ang seresa. Opo, seresa, batay sa pananaliksik na nakita ko tungkol sa kanilang hindi kapanipaniwalang epekto sa sirkulasyon, pamamaga at sexual na pagtugon. Hindi sila gaanong umasa, ngunit bukas silang sumubok. Makalipas ang 2 buwan, bumalik sila sa aking opisina na mas malambing, mas masigla, at tumatawa na parang mga bagong kasal. At alam ko po kung bakit. Ang mga seresa po ay naglalaman ng makapangyarihang antioxidants na tinatawag na anthocyanins na napatunayang nakakabawas ng pamamaga sa mga ugat, nagpapataas ng produksyon ng nitric oxide at nagpapahusay ng kalusugan ng mga daluyan ng dugo sa buong katawan. Nangangahulugan po ito na mas malayang dumadaloy ang dugo hindi lamang sa inyong puso o utak, kundi pati na rin sa mga bahaging mahalaga para sa sexual na pagka-excite, pakiramdam at pagtugon. Para sa mga nakatatandang lalaki, ito po ay nangangahulugan ng pinabuting daloy ng dugo sa ari na tumutulong sa katigasan at tagal ng ereksyon, kadalasan nang hindi umaasa sa sintetikong gamot. Para sa mga kababaihan, sinusuportahan ng seresa ang mas mahusay na sirkulasyon sa rehiyon ng balakang na ginagawang mas komportable, mas kasiyasya at mas emosyonal na kasiyasya ang intimasya. Ngunit hindi lamang po sa katawan gumagana ang seresa. Pinapakalma rin nito ang isip. Mayaman sa natural na melatonin, tumutulong ang seresa na itaguyod ang mas malalim at mas nakapagpapanumbalik na tulog. At tulad ng alam ninyo, kapag mas mahimbing ang inyong tulog, bumubuti ang balanse ng inyong hormone, bumababa ang antas ng inyong stress, at tumataas ang inyong emosyonal na pagiging bukas. Ang mga ito po ay hindi lamang mga pagbabagong biolohikal. Sila po ang mga tahimik na sangkap ng pangmatagalang intimasya. Isa sa pinakamagandang bagay tungkol sa seresa ay kung gaano ito kabini. Walang biglaang epekto, walang biglaang pagtaas, kundi mabagal at tuloy-tuloy na nutrisyon. Tinutulungan nitong palambutin ang inyong mga daluyan ng dugo, suportahan ang inyong mga hormonal rhythm, at tumulong sa pagbabalik synchronize ng inyong isip at katawan. Sa isang mundong puno ng mga tableta at presyon, ang ganoong uri ng banayad na paggaling ay parang isang regalo. Nakita ko na pong binago ng seresa ang mga relasyon hindi sa pamamagitan ng pag-aayos ng lahat sa isang gabi, kundi sa pamamagitan ng muling pagbubukas ng pinto sa koneksyon. Pinaaalalahanan nito ang inyong katawan kung ano ang kaya nitong gawin. At minsan, ang paalalang iyon lang ang kailangan ninyo para muling makaramdam ng pagiging malapit. Ngayong nalaman na ninyo ang tungkol sa 4 na makapangyarihang prutas na ito, maaaring nagtatanong kayo, paano po ako magsisimula? Paano ko ito gagawing totoo sa aking buhay
nang hindi ito nagiging isa pang komplikadong rutina sa kalusugan. Aba, iyan po ang kapanapanabik na bahagi dahil ang susunod ay magpapakita sa inyo kung paano eksaktong isasama ang mga prutas na ito sa inyong pang-araw-araw na ritmo sa paraang simple, napapanatili at talagang kasiyasya. Kung kasama ko pa rin kayo, nangangahulugan po na mayroon sa inyong kalooban na handa na para sa pagbabago. Marahil ay nararamdaman ninyong mas mabagal kayo, hindi gaanong konektado, o simpleng pagod nang marinig na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit hindi po, hindi ganap. Dahil ang katotohanan po, nais pa rin ng inyong katawan na tumugon. Nais pa rin nitong gumaling. At sa tamang nutrisyon talagang kaya nito. Kaya po mahal ko ang paraang ito. Hindi po tayo nag-uusap tungkol sa mga radikal na dieta, mamahaling suplemento o napakaraming regimen. Pinag-uusapan po natin ang prutas. Totoo, buo, natural na prutas na kinikilala ng inyong katawan, hinahanap-hanap at tinutugunan sa mga paraang banayad sa simula, ngunit maaaring maging makapangyarihan sa paglipas ng panahon. Magsimula po ng maliit. Sa katunayan, hihikayatin ko kayong pumili lamang ng isa sa 4 na prutas na napag-usapan natin, alinman ang pinakakumatok sa inyo. Marahil ito ay isang dakok ng matamis na pulang ubas sa hapon. Marahil ay ang pagdaragdag ng pinatuyong cranberries sa inyong salad o oatmeal. Marahil ay ang pagkutsara ng sariwang papaya sa almusal o ang pag-i-enjoy ng ilang seresa sa gabi habang nagpapahinga kayo. Walang maling paraan para magsimula at walang presyon na gawin ang lahat ng sabay-sabay. Ang mahalaga po ay ang pagiging tuloy-tuloy. Bigyan ninyo ang inyong katawan ng isang tuloy-tuloy, pang-araw-araw na senyales na pinipili ninyo ang buhay, pinipili ang daloy, pinipili ang koneksyon. Sa mga susunod na ilang linggo, maaari kayong magsimulang makapansin ng maliliit na bagay, mas maiinit na kamay at paa, mas malinaw na isip, mas mahimbing na tulog, kahit na isang tahimik na sigla na bumabalik sa mga sandali ng intimasya. Ito po ang mga senyales. Ito po ang mga bulong ng sigla na nagsasabing narito pa ako. At narito pa po ang isang bagay na natutunan ko mula sa mga dekada ng pakikipagtrabaho sa mga senior sa buong bansa. Hindi pa po huli ang lahat. Nakakita na po ako ng mga kalalakihan sa kanilang edad 70 na muling kumonekta sa kanilang mga kapareha pagkatapos ng maraming taon ng distansya. Nakakita na po ako ng mga kababaihan na muling nakaramdam ng ginhawa sa kanilang mga katawan at naramdamang maganda, hindi dahil binaligtad nila ang oras, kundi dahil pinangalagaan nila ang buhay na mayroon pa sila. Kaya ngayon inaanyayahan ko po kayong tingnan ang inyong refrigerator, ang inyong basket ng prutas o ang inyong susunod na listahan ng bibilhin sa grocery at tingnan ito sa ibang paraan. Tingnan ang prutas hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang isang kasangkapan, isang nakapagpapagaling na regalo, isang hakbang pasulong. Hayaan ninyong ito ang araw na kayo ay magsisimula. Hindi dahil may nagsabi sa inyo, kundi dahil karapat-dapat kayong makaramdam muli ng mabuti, mas malakas, mas malapit, at mas buhay kaysa sa inyong inaakala. Natutunan na ninyo kung ano ang gagawin. Nakita na ninyo kung ano ang posible. Ngayon, ang susunod na hakbang
ay nasa inyo na at narito lang ako sumusuporta sa inyo sa bawat hakbang ng daan. Mga panghuling kaisipan mula kay Dr. De La Cruz, ito po ay simula pa lamang. Minsan dumarating tayo sa isang punto sa buhay kung saan tahimik nating tinatanggap ang mas kaunting enerhiya, mas kaunting haplos, mas kaunting koneksyon. Hindi dahil gusto natin, kundi dahil parang ganoon na lang talaga dapat kapag tumatanda na tayo. Ngunit, nais ko pong sabihin sa inyo mula sa isang tao patungo sa isa pa na ang ideyang ito ay simpleng hindi totoo. Hindi pa po kayo tapos. Hindi pa po kayo masyadong matanda. At hindi pa po sumusuko sa inyo ang inyong katawan. Ang napag-usapan po natin dito ngayon ay maaaring mukhang simple 4 na prutas lamang. Ngunit, ang kinakatawan po nila ay isang bagay na higit na dakila. Sila po ay isang pang-araw-araw na paanyaya upang ipaalala sa inyong katawan kung ano ang kaya nitong gawin, upang tulungan kayong ibalik hindi lamang ang sirkulasyon, kundi pati na rin ang kumpiyansa, hindi lamang ang intimasya, kundi ang pakiramdam na lubos na buhay. Isipin po ninyo ang lahat ng dinaanan ng inyong katawan, ang mga dekada ng Tiyens Kapraka, ang mga gabing walang tulog sa pagpapalaki ng pamilya, ang mga stress ng buhay, ang tawanan, ang mga pagkawala, ang mga tagumpay. Ang inyong puso ay tumibok sa bawat segundo nito. Ang inyong dugo ay dumaloy upang panatilihin kayong nakatayo, gumagalaw, nagpapakita araw-araw. At ngayon kapag sa wakas ay mayroon na kayong oras upang tamasahin ang mga sandaling talagang mahalaga, koneksyon, pagiging malapit, pag-ibig, karapat-dapat po kayong makaramdam ng suporta hindi limitado. Ang 4 na prutas na ito, pulang ubas, cranberries, papaya, at seresa, ay hindi po isang lunas sa lahat, ngunit sila po ay isang tahimik na revolusyon. Gumagana sila hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng nutrisyon. Hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng karunungan. Pumupunta sila kung saan madalas hindi kaya ng mga gamot, sa maliliit na daluyan, sa mga landas ng hormon, sa emosyonal na alaala ng kung ano ang pakiramdam ng magnais at naisin. Narito po ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at nais kong ibahagi. Ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan para sa pagpapanibago sa anumang edad kung bibigyan ng tamang suporta. Hindi pa po huli ang lahat para gumawa ng maliliit at tuloy-tuloy na mga pagpili na maaaring humantong sa malalim na pagpapabuti sa inyong kapakanan at sa inyong mga koneksyon sa iba. Ang inaasahan ko pong maiuuwi ninyo mula rito ay hindi lamang isang listahan ng bibilhin. Umaasa po akong maiuuwi ninyo ang paniniwala na hindi pa huli ang lahat upang mapabuti ang inyong pakiramdam na maghawak ng kamay at makaramdam ng init na gumising na nakapahinga at may pag-asa na tingnan ang inyong kapareha o kahit ang inyong sarili na may siglang inakala ninyong kumupas na, ngunit hindi naman talaga umalis. Ang totoo po, ang edad ay hindi lamang kumukuha ng mga bagay mula sa atin. Nagbibigay din ito ng isang bagay. Binibigyan tayo nito ng pagkakataong magmahal, ng mas malalim magpahalaga, ng mas lubos maunawaan
kung ano talaga ang mahalaga. At kapag ang inyong katawan ay nakakaramdam ng nutrisyon at ang inyong sirkulasyon ay malayang dumadaloy, ang inyong puso ay nagiging mas bukas sa lahat ng iyon. Kaya kung ang gagawin nyo lang bukas ay kumain ng isang mangkok ng seresa o maglagay ng ilang pulang ubas sa inyong bag bago maglakad, alamin po ninyo ito. Kayo ay gumagawa ng isang pagpili, isang pagpiling mamuhay ng may intensyon. Isang pagpiling alagaan ang inyong katawan, hindi dahil ito ay sira, kundi dahil marami pa itong maibibigay. Hindi po ito ang katapusan ng daan. Ito po ang simula ng bago, isang landas ng panibagong enerhiya na ipanumbalik na pagiging malapit at marahil kahit isang muling pagtuklas kung sino kayo sa ilalim ng lahat ng mga patong ng panahon. Ginugol ninyo ang isang buong buhay sa pag-aalaga sa iba. Ngayon, oras na po para alagaan ang inyong sarili dahil karapat-dapat kayong makaramdam muli ng mabuti. Karapat-dapat po kayo sa kagalakan. Karapat-dapat po kayo sa koneksyon. At ang pinakamagandang bahagi, ang paglalakbay na iyon ay hindi kinakailangang magsimula sa isang reseta. Maaari po itong magsimula sa isang piraso ng prutas at isang desisyon na maniwala na ang inyong pinakamagagandang araw ay maaaring nasa hinaharap pa. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubusan at totoo. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po kayo ng sandali upang magnilay at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na plano ninyong ilapat sa inyong sariling buhay. Ang inyong mga karanasan at pananaw ay maaaring makatulong sa iba sa paglalakbay na ito. Kung nakita ninyong nakatutulong ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaki po ang kahulugan sa amin ng inyong feedback. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang, at kung may channel man po, isantabi na natin ang pag-subscribe para sa mas maraming nilalaman na idinisenyo upang tulungan kayong mamuhay ng inyong pinakamahusay na buhay sa inyong mga ginintuang taon. Salamat po sa inyong oras at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin.